Mateo, Kapitulo 27. Pagka umaga na, ang lahat ng mga pangulong saserdote at ang matatanda sa bayan ay nangagsanggulian laban kay Jesus upang siya'y ipapatay. At siya'y ginapos nila, at siya'y inilabas, at kanilang ibinigay siya kay Pilato na gobernador. Nang magkagayoy si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya'y nahatulan na, ay nagsisi at isinauli ang 30 putol na pila sa mga pangulong saserdote at sa matatanda na sinasabi, "Nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan." Natapwat kanilang sinabi, "Ano sa amin? Ikaw ang bahala niyan." At kanyang ibinulaksak sa santuaryo ang mga putol na pila at umalis, at siya'y yumaon at nagbigti. At kinuha ng mga pangulong saserdote ang mga putol na pila at sinabi, "Hindi matuwid na ilagay ang pilak na yan sa kabangyaman, sapagkat halaga ng dugo." At sila'y nangagsanggulian, at ibinili nila ang mga yaon ng bukid ng magpapalyo upang paglibingan ng mga taga-ibang bayan. Dahil dito'y tinawag ang bukid na yaon, ang bukid ng dugo, hanggang ngayon. Nang magkagayoy natupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Jeremias na nagsasabi, "At kinuha nila ang 30 putol na pila, halaga noong hinalagahan na inihalaga ng mga anak ng Israel. At kanilang ibinigay ang mga yaon na pinakabayad sa bukid ng magpapalyo ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon." Si Jesus nga ay nakatayo sa harap ng gobernador at tinanong siya ng gobernador na nagsasabi, "Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ikaw ang nagsasabi." At nang siya'y isakdal ng mga pangulong saserdote at ng matatanda, ay hindi siya sumagot ng anuman. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo ba naririnig kung gaano karaming bagay ang kanilang sinasaksihang laban sa iyo?" At hindi siya sinagot niya ng kahit isang salita man lamang. Ano pat nang gilalas na mainam ang gobernador. Sa kapistahan nga ay pinagkaugalian ng gobernador na pawalan sa karamihan ang isang bilanggo na sino man ang kanilang ibigin. At nooy sila'y may isang bilanggong bantog na tinatawag na Barabas. Nang sila'y magkatipon nga, ay sinabi sa kanila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Sapagkat natatalastas niya na dahil sa kapanaghilian ay ibinigay siya nila sa kanya. At samantalang nakaupo siya sa luklukan ng pagkahukom, ay nagsugo sa kanya ang kanyang asawa na nagsasabi, "Huwag kang makialam sa matuwid na taong yan, sapagkat ngayong araw na ito'y naghirap ako ng maraming bagay sa panaginip dahil sa kanya." Inudyo ka ng mga pangulong saserdote at ng matatanda ang mga karamihan na hingi nila si Barabas at puksain si Jesus. Datapwat sumagot ang gobernador at sa kanila'y sinabi, "Alin sa dalawa ang ibig ninyong sa inyo'y aking pawalan?" At sinabi nila, "Si Barabas." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Ano ang gagawin kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sinabi nilang lahat, "Mapako siya sa krus." At sinabi niya, "Bakit? Anong kasamaan ang kanyang ginawa?" Datapwat sila'y lalong nangagsigawan na nangagsasabi, "Mapako siya sa krus!" Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, kundi bagkus pangang lumalala ang kaguluhan, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan na sinasabi, "Wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na tao. Kayo ang bahala niyan." At sumagot ang buong bayan at nagsabi,
Mapa sa amin ang kanyang dugo at sa aming mga anak. Nang magkagayoy, pinawalan niya sa kanila si Barrabas. Ngunit si Jesus ay hinampas at ibinigay upang ipako sa krus. Nang magkagayoy, dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon sa kanya ang buong pulutong. At siya'y kanilang hinugdan at dinamtan siya ng isang balabal na kulay ube. At sila'y nangagkamakama ng isang putong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo. At sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak na nagsisipagsabi, "Magalak, Hari ng mga Hudyo!" At siya'y kanilang niluluraan at kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. At nang siya'y kanilang malibak, ay hinugdan nila siya ng balabal at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit at kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. At paglabas nila'y kanilang nasa bubong ang isang taong taga-Sirene na ang pangalay Simon. Ito'y kanilang pinilit na sumama sa kanila upang pasanin niya ang kanyang krus. At nang sila'y magsirating sa isang dakong tinatawag na Golgota, sa makatwid bagay ang dako ng bungo, ay pinainom nila siya ng alak na may kahalong apdo, at nang kanyang matikman, ay ayaw niyang inumin. At nang siya'y kanilang maipako sa krus, ay kanilang binahagi ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran. At sila'y nangagsiupo at binantayan siya roon. At inilagay nila sa kanyang ulunan ang pamagat sa kanya na nasusulat, "Ito'y si Jesus, ang Hari ng mga Hudyo." Nang magkagayoy, ipinakong kasama niya ang dalawang tulisan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At siya'y nililibak ng nangagdaraan na iginagalaw ang kanilang mga ulo at nangagsasabi, "Ikaw na igigibabo ang templo at sa 3 araw ay iyong itatayo, iyong iligtas ang sarili mo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ay bumaba ka sa krus." Gayon din naman ang paglibak sa kanya ng mga pangulong saserdote, pati ng mga eskriba at ng matatanda na nagsisipagsabi, "Nagligtas siya sa mga iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Siya ang Hari ng Israel. Bumaba siya ngayon sa krus at tayo'y magsisampalataya sa kanya. Nananalig siya sa Diyos. Iligtas niya siya ngayon kung siya'y iniibig, sapagkat sinabi niya, 'Ako'y anak ng Diyos.'" At minumura din naman siya ng mga tulisang kasama niyang nangapapako sa krus. Mula nga ng oras na ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ika-9. At nang malapit na ang oras na ika-9, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" At nang marinig ito ng ilan sa nangakatayo roon, ay sinabi, "Tinatawag ng taong ito si Elias." At pagkarakay, tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng isang espongha at binasa ng suka, saka inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya. At sinabi ng mga iba, "Pabayaan ninyo, tingnan natin kung parinito si Elias upang siya'y iligtas." At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, at nalagot ang kanyang hininga. At narito, ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato, at nangapuksan ang mga libingan, at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbahon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguling, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Ang senturyon niya
at ang mga kasamahan niya sa pagbabantay kay Jesus. Nang makakita nila ang lindol at ang mga bagay na nangyari, ay lubhang nangatakot na nagsasabi, "Tunay na ito ang anak ng Diyos." At nangaroroon ang maraming babae na nagsisipanood buhat sa malayo, na nagsisunod kay Jesus buhat sa Galilea, na siya'y kanilang pinaglilingkuran. Nasa mga yaon ay si Maria Magdalena at si Maria na ina ni Santiago at ni Jose, at ang ina ng mga anak ni Zebedeo. At nang hapon na ay dumating ang isang mayamang mula sa Arimatea na nagngangalang Jose, na ito'y naging alagad din naman ni Jesus. Ang taong ito'y naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus, na magkagayoy ipinag-utos ni Pilato na ibigay yaon. At kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ng isang malinis na kayong lilo, at inilagay sa kanyang sariling bagong libingan na kanyang hinukay sa bato, at iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at umalis. At nangaroon si Maria Magdalena at ang isang Maria at nakakaupo sa tapat ng libingan. Nang kinabukasan nga na siyang araw pagkatapos ng paghahanda, ay nangagkatipon kay Pilato ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo, na nagsisipagsabi, "Ginoo, naaalala namin na sinabi ng magdarayang yaon nang nabubuhay pa, pagkaraan ng 3 araw ay magbabakong akong muli. Ipag-utos mo nga na ingatan ng libingan hanggang sa 3 araw. Baka sakaling magsiparoon ang kaniyang mga alagad at siya'y nakawin, at sabihin sa bayan, siya'y nagbangon sa gitna ng mga patay, at lalo sasama ang huling kamalian." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Mayroon kayong bantay, magsiparoon kayo, inyong ingatan ayon sa inyong makakaya." Kaya't sila'y nagsiparoon at iningatan nila ang libingan. Tinatakan ng bato na kasama nila ang bantay.